naging favorite ko yung continental philosophy. Kaya yun yung influence talaga ng films ko na existential horror. Hopeless romantic ba kayo kaya? Pero hindi, kasi yun lang yung madaling ibenta. Yun yung hinahanap ng mga producers. Pero hindi kasi nawala yung itch to make films or to be part of cinema. Sorry, hindi ako makapili eh. Dalawa siya. Hindi siya kagaling. Ngayon, nagbago na rin yung landscape ng content creation, eh, no? Yes. Kung papansinin mo, ang dami na ring forms online na malayo dun sa formula o nakasanayan natin sa pagkwento. How has that affected your writing? Ako, kahit kasi naman anong form siya, whether cinema siya or streaming siya, or yung mga nauuso ngayon ng mga shorts na mga vertical, ang core pa rin naman dyan is storytelling eh. So kahit sa ang medium mo siya ilagay, importante pa rin is makagawa ka ng strong na character. At yung theme, yung mga nangyayari, yung plots is relatable, na nagre-resonate pa rin sa makakanood kung kahit anong medium man siya Pero hindi ilabas. ba kailangan mo namang gulat Yes. Yes. para makuha yung atensyon sa dinami-dami ng pwedeng panuorin? Kaya mas challenge siya for the writers para maging maging innovative, tama ba? Yes. Creative na gano'n na hindi na lang ito cinema na uupo ng 2 hours tapos na. Dapat, meron na ngayon, di ba, yung nauso na 1 minute lang na shorts na yung gano'n. So, Because of the generation's short attention span. Kaya, uso ang serialized form of storytelling. Kailangan may cliffhanger, may long arc yung story mo para babalik at babalikan niya yung kwento mo. Yung storya naging mataas na dapat yung kinukwento sa audiovisual media. Kailangan ba talaga na maging adaptable ka sa ganon? Kasi meron din naman yung gusto nilang protektahan yung art form na gusto nila. I think given how democratized the platforms are now, nakakahanap na ng mga kanya-kanyang niche market yung mga directors. I think what's more important is sino yung gusto mong i-engage na audience. Kasi hindi ako naniniwala dun sa shotgun method eh. Nagawa tayo ng something that everyone will like. Wala nang ganun ngayon kasi may kanya-kanya silang pinapanood in their own time. So, my strategy is, gagawa ako ng pelikula na gusto ko, kahit ako lang yung may gusto. Kasi I'm sure, somewhere out there in the world, may niche market na mga taong katulad ko na na baka walang papanood. manunood? Kasi ngayon, puro views na rin ang hinahanap eh. Yeah. Brands, ng sponsors. Actually, galing kasi kami sa indie, so sanay na kami na walang nanonood. Wala talaga And it's not a big deal for Yeah. us personally kasi hindi naman sa walang nanonood, pero nahahanap mo yung tamang audience mo. Yeah. At kung mapapansin mo, ang mainstream kumukuha na rin sa mga independent filmmakers because they want a new voice. Kasi pag formula ka na, paulit-ulit yung paraan ng pagkukwento at ang gusto mong sabihin, mawawalan ka rin ng audience. Pero alam mo, tinanong ko kasi sa isang manager ko, parang ano na ba yung hinahanap ng Netflix ngayon? For example, streaming platform. Ang sabi, mainstream pa din. mainstream pa din. Actually, Akala ko nga indie eh. no, ang hanap pa rin ng Netflix is light, rom-com na family na ganon. Ano pa rin. May ibang platform na naghahanap ng genre, 'di ba, na Ang action, Netflix horror. is expanding into more Ngayon, edgy material. meron na, Okay. pero So, dahan-dahan. I think so kasi hindi ko alam kung ano yung thought processes ng mga people in charge. Pero So in short, mas madali ngayon makagawa ng content na gusto nyo na may tatangkilik Yes, compared and noon. advantage din na walang censorship. Ah, As of now, Digital. actually, Digital, it's the yeah. same. The digital space, walang regulations. wala. It's the same conditions for us before and now. mas malaya ka to tell your story. At saka yung kasi. adaptability kasi ingrained na sa writer yan. from writers to directors to producers, they play a huge role in getting a film made. Pero alam natin na marami rin, malaki din yung challenge at yung burden sa producer. Doon sa aspetong yun naman, how do you navigate working with producers, with your material? Do they tell you to somehow make it more sellable? May ganun ba na dynamic? Meron, oo. Kasi ang goal pa rin naman ng producer is kumita, 'di ba? Maglalabas kami ng pera pero sana may balik to. Yeah. So as a writer or storyteller, creator,
kailangan mong magawa ng balanse na ito pa rin yung gusto mong gawin, may creative vision ka pa rin na nandun, pero kailangan mong sundin yung mga mandate ng producer. Kasi, lalo na ngayon, na wala masyadong nanonood, diba? So, minsan magre-resort na sila sa, ito na yung tried and tested ito yung gusto ng mga taong makita. Di ba So, nakaka-frustrate kailangan yun? mo siyang Hindi nakaka-frustrate. Medyo. Pero parang ano rin yan compatibility issue. Kasi pati naman yung mga producers, magkakaiba sila ng vision, what kind of film makes money, and how. So, meron pa rin mga producers na ang gusto nila, make the film that you wanna watch. Ganun kanya kakausapin, and then you're free to do whatever decision you want, kasi may trust siya na kung ano man gagawin niya, makakahanap ako ng audience for it. Pero syempre, yung madaling way ng producing is kung ano yung nagawa na before na naging successful, gayahin gagayahin natin. natin yun. Yung So ganun. it's also a compatibility issue and you really have Pero to di ba look kayo for the correct naiinis na parang producers. kailangan yung gayahin? Siguro, depende yun sa need mo as a writer ngayon, na parang, okay, may gagawin kang, may isusulat kang pelikula para sa pera, may isusulat ka para, may isusulat ka One para people. para Yeah. naman sa Sa sarili kaluluwa mo, mo. para sa for the soul. You do Meron you do kang- one for the rent and one for yourself. your- So I'm Yourself. sure parang para kayo yung may pie, no? Yeah. Meron Yes, kayo meron. yung for work, for Okay. passion. Yes, totoo. Ano pa ba yung isa pa? For fun. For rent. For fun. For For fun, fun lang. yeah. For fun lang. Pero si Dodo kasi indie films Yeah. ka nagsimula. Oh, and I try not to, sorry pero I try not to write for yung pera lang. Pag kailangan ko ng pera, magsusulat ako ng ads. Magsa-subtitle Pwedeng ako. strategy yun. Para, kasi ang sa akin siguro, body of work din. Ang hinahabol ko Yeah. na. Oo eh. IMDb, Yeah. record, diba? Same ako Gusto kay mo rin- Do, in the same way na nagdidirect ako ng teleserye. At yun yung sustainable income for me. Okay. At yung pagsusulat ko, ginagawa ko siya pag nagre-resonate yung material sa akin. Yeah. Totoo. Pag in a mahalaga way, yung gustong sabihin you have to ng make pelikula. sure that you have something that takes care of Yes. you, your life, Yeah. your Yeah. family's life. Tapos pwede mo nang gawin yung yun ang practical na formula. Also, Correct. I think it's important to be active. Kasi ako, like, hindi ako namimili ng project minsan kasi gusto ko mag-practice. And directing is a job, well, these are jobs that you can't really practice much. So you have to accept na, would you rather practice with your own money or would you rather practice Yeah. with Nagamit someone yung else? pera na You ibang can tao. practice it much because mahal gumawa Yeah. ng pelikula. So kung may susunod na Yun. producer para sa'yo, mag-practice It's ka always na. a privilege. Yes. Kahit Yes. as writers, you don't know what works on paper and how it would translate on film. Ano ba yung struggles? And writing more, kahit mainstream, kahit TV, kahit film. Ikaw producer ka, di ba? Hindi. Hindi ba? Hindi. Pero yung Kasi partner kanina ko kasi si producer. Dodo pala pinag-uusapan kanina yung pagtayo ng sariling production Mm. house. Yeah, kami ng partner ko. Oh. Pati. Oh my God, yayaman ka na. Mayaman na ako. Di siya nagsusulat ng money, di ba? Matagal na ako mayaman, Matagal na Paul. siyang mayaman, Yun naman Paul. pala eh. Pala siya. Kay Saan Sending it out to the world. itataya ang pera mo? Ha? Sa Saan pelikula mo ko. itataya ang pera mo? Sa sapatos. Tama. Ikaw na lang mag-produce ng mga Tsaka pelikula plaka. namin. Hindi ka ba kinakabahan? Pera mo na yung nakataya, tapos syempre yung work of art mo, I mean, Ayan, I think kinakabahan that, siya. hindi, sa totoo lang, yun yung, I think, advantage pag galing ka sa DIY filmmaking. Na palagi ka namang walang pera eh. Sanay ka na nawala. Tapos saka, I had to leave, I used to work in an ad agency. So I had to leave yung magandang sweldo ng ad agency to pursue film. Tapos yung may motto yan, di And ba? umabot ka na sa wala ka talagang, literally yung wala kang pera. Pag sinasabi mo kasing wala akong pera, hindi naman totoo yun eh. Pero Yeah. lumabot na ako sa ganun. So parang, been there, done that. Tsaka I think kailangan natin palitan yung framing or yung ano natin, yung premise. Because not all producers, not all investors look into film for profit. Yeah. Because if we wanted to make money, we'd be in banking, di ba? Parang ganun yung philosophy ko dyan na kung magpapalugi lang rin ako, gusto ko maganda yung pelikula. Pangit naman yung nagpalugi na nga ako, I spent my time and my own money to make what someone else wanted. So I'm gonna make a movie I want, and if I'm fortunate enough, I'm going to meet people who also want to make the same thing. We just want to make something great. And yun siguro yung yung nagiging goal namin, yung philosophy namin sa Cinemetu, which is yung production company naman namin ng partner ko si Janelle, is we're not going to chase
this big money projects or yung like the mainstream na masa, hindi yun yung audience namin eh. We're going to look for people who want to make great films regardless of commercial May outcome. Pero nakakalito din, hindi ba? Na ang daming pwedeng paglabasan ng film. Yeah. How do you choose which platform? For example, pag nilabas ko ba sa YouTube, mawawala ba yung exclusivity ng pelikulang ito, yung chance na mabenta ko to sa streaming platforms? Paano yung mga ganong decision making? I think at the start, kailangan mo na ma-determine yun as Yeah. the creator. Para saan ba to? Para saan mo gusto itong makita? Siyempre, iba pa rin yung feeling na yung nagawa mo, yung sinulat mo, yung dinirect mo, maraming nakanood. So, tama na parang, so whether sa YouTube siya or Netflix siya or ano, as long as marami kang audience. Unfortunately, to the detriment of intellectual property. Yun, Yun yun lang. lang. Kasi dapat yun yung way for us to be able to recoup and generate money passively. So pag habang wala kaming IP. trabaho, tuwing pinapalabas siya, Dapat may nakukuha kami. dapat may Tapos nakukuha na. kami. Royalties. Royalty. Residuals. Sa amin kasi, lalo Puta na pa pag siya. writers, binayaran ka for the script, kung ano man yung gawin nila dun sa movie na yun, Bahala kung na saan sila. man nila, sa kanila na yung kita nun. Babalik tayo sa screenwriters. I think hindi natin nabanggit yung one of the challenges is yung IP. Yes. Yeah. I think that's the only way for screenwriters, kung screenwriter ka lang at hindi ka nagdidirect, to have a little bit of, I don't even want to say profit, pero meron kang pakinabang dun sa sinulat mo. Kaya Is sa Filipino yung- Screenwriters Guild, Dapat sa contracts may importante din sa normalize. amin na yung legal literacy na mapalaganap siya sa mga kapwa Writers. namin writers. Kasi nakaka-depende sa inyo kung ano yung contract na pipirman nyo. Oo. Yes. Kasi yung iba hindi And na, to ano fight na eh. and bargain. Yes. You will Exactly. always bargain How much you get. and Oo, revise. kung ano yung... And even yun nga, So, yung, para sa mga nanonood sa atin, ano ba yung ideal? Dapat. Mahabang usapin to, aabutin tayo Depende hanggang kung bukas sa mga sino. maraming Dapat may ano, porsyento. ako yung IP. IP, Yeah. IP, Which is what? Which is porsyento? Royalties like a song? You can haggle for the percentage. percentage. Yeah, because you own your Or own you own it, creative you can, if Oo. somebody wants to remake, Kumbaga hindi ka lang writer. Yeah. Ikaw nagbuntis nun eh, ikaw nagluwal nun eh, tapos Oo. nung pinanganak na, Pero parang hindi sila ba na. pag in-argue mo naman yun, si producer, ay, Hindi ka kukunin. hindi ka kukunin. Ganun lang Yeah. kasimple. Kaya ngayon yung sad na ano, na Yun Yeah. yung give and kaya take. sila nagiging producer. Pero na sa lang first tayo. world countries, Sa first May world ganon. ka. kayang ipaglaban. Paglaban. Kasi ngayon, higher pay nga lang sa writers, ang hirap ipaglaban Yeah. yung Yeah. yung IP pa na gano'n. So, Tsaka makikita mo yung producer kumikita, halimbawa, pinalabas siya sa free TV, nilipat siya sa streaming site. Kumikita pa rin sila. Pero yung writer, wala na. Tapos, wala na. We're supposed to have residuals. Dapat pag nilipat na siya ng ibang platform, May kita dagdag rin siya. kami. Yeah. Oo. So, yun yung legal knowledge na kailangan ipalaganap sa kapwa writer para magkaroon tayo ng karapatan na kumita sa creative work natin. Yeah. At saka I think kakayanin- necessary din siguro for especially beginning screenwriters to make that distinction. Like kung meron kang script na sinulat on spec or you were commissioned to do it, and alam mong hindi mo makukuha yung intellectual property for that, magsumil ka na mataas. Para masulit. Para bukal sa loob mo na, inyo na yan. May napansin ba kayong nagbago sa preferences ng audiences ngayon? I mean, with the opening up of the industry. oo, kasi na-expose na sila sa ibang content, sa mga Yes. gawa ng Korea, gawa ng ganito, and doon yung budget kasi, so, 'di ba, bigay hilig. So, mako-compare na nila na Yeah. kaya ang dami ko nang naririnig at nababasa na ay hindi na kami nanonood ng Pinoy na pelikula kasi Which feeling is nila really sad. Oo, dahil feeling nila napag-iwanan na. Pero ang hindi lang kasi nila nakikita as writers, ang dami namin sanang gustong gawin. Ang dami namin gustong ipakita, kaya lang ang daming limitations. Yung Yeah. budget, yung 'di ba, yung ganito. So, hindi kayang gawin ng ginagawa ng mga Oo. first world, sabi nga ni Kasi Paul. we're So, operating with the budget of 1% of what they're operating with. Paano nyo pinipili yung kwentong dapat maikwento? I mean, you write the socio-political movies. Sa dinami-dami ng pwedeng pag-usapan, I mean, how do you choose which stories are worth telling? I always treat the milieu, the setting, the society that
the main character is part of as another character. So kung yun, taliwas siya dun sa paniniwala ng protagonist ko, magkakaroon ng dialogo kung saan bakit outcast, limbawa, ang isang bata sa ganitong klaseng society. Maybe kailangan nating busisiin kung ano yung mga values and priorities ng society na meron yun. At ipakita na pwede kang maging individual at pwede kang maging totoo sa sarili mo despite this balakid na meron sa isang lipunan. At yun, I think lahat tayo dumadaan din naman sa ganong klaseng conflict sa pang-araw-araw nating buhay. Meron ka bang iniwasang ikwento? Parang, gusto ko ikwento pero napaka-controversial nito eh. Or painful nito pero ang hirap. Iwasan natin. Minsan may mga ganun ba? Hindi siya sa iniiwasan ko pero alam ko na walang magpo-produce. Yun. Like for example, I have eco-feminist film that centers on a girl in Palawan in the South China Seas. Iyon. At alam ko na medyo pwede siyang maging controversial at mahirapan akong makakuha ng mga producers na willing na mag-invest doon at magtaya because first of all, it's a controversial issue. And second, it costs at least 20 million pesos. Wow. So, it's Kinosting mo na. Yeah. Lumabas na siya sa ibang bansa. Pinitch ko na siya sa non-France. Pero, although I have their support sa sarili kong bansa, wala. So, usually naman, magbibigay ng pera ang mga first world countries pag meron kang financier sa sarili mong bansa. Yun. Yun ang kalakaran. Kung wala kang support from your own country, wala. yan. Paano na? Okay, on a final note, your advice, personal advice to those looking to be like you guys with so much content out there. How do they make themselves distinguished in terms of screenwriting and as a professional also? Kaya ako napunta sa pagsusulat, gaya nga ng sabi ni Padre Ferrios in philosophy nung nag-aaral pa ako sa Ateneo, sabi niya, hindi importante kung mahirap. Ang importante kung mahalaga yung gusto mong sabihin. At yun yung reason bakit ako nagsusulat. Because the material or what I want to say resonates with me. And that enables me to have my own voice as a writer. At makikita ng audience nyo na si Paul lang ang kayang gumawa ng ganitong klaseng kwento. Dito siya magaling at dito siya pwedeng makilala. Alam mo yun? We're not here to please, but we are here to make a mark. Ganda nun. Ikaw naman, Noreen. Ako kasi, mahirap maging writer. So, hindi lang siya internal yung bukod sa mga critics around na sinasabi, kini-question pa yung writer mo, meron ka rin self-doubt na parang ganon. So, feeling ko, itong filmmaking, itong writing, ito lang yung profession na pwede mong gamitin yung mga sakit mo, yung mga pain mo, yung mga heartaches mo at pagkakitaan mo. Diba? At at the same time, makaka-inspire ka pa sa ibang tao na yung magko-connect ka with them. So, kahit mahirap siya, kung talagang gusto mo siya, di pagbutihin mo na lang and yun lang. Baka may gusto kayong idagdag. Pinasa. Kayo po. Last words? Ako, for like, if you're starting out, just fall in love with the process. Doesn't matter. Wag mo siyang gawing rewards-oriented or goal-oriented yung process. It's about the writing. Fall in love with the writing. And everything else will follow. In and of itself, that's the end game to write. So, yun. Sa akin, do it with love. And for love. Like you have to work with the people that you admire and respect so that the filmmaking process itself is its own reward. Kasi wala namang nakakaalam kung magugustuhan niya ng audience, kung kikita siya. So the process has to be its own reward. Make it with the people you love, about the stories that you love. Para regardless of what the outcome is, it's the entire endeavor, which is difficult,
it's an expression of your love. Ayun. Wag lang for the views. No? Yeah. For the love Kailangan dapat. proud kayo doon sa sinulat ninyo. Oo. At may sinasabi ito tungkol sa inyong pagkatao at inyong mga Correct. paniniwala. Correct. Para maging mahalaga. Wow. Alright, maraming salamat sa iyo, Dodo, Dustin, Noreen, Thank and you, Paul Gretchen. for Thank such you. an insightful conversation. We do hope that our viewers got to pick some nuggets of wisdom right there from, again, some of the brilliant minds in Philippine screenwriting. Once again, to our viewers, remember, the best stories come from those who dare to write them. Kaya tayo po ay tumaya. At ano nga ba yung sabi ni Padre Felios? Lundagin mo, baby. Lundagin mo, baby! Cheers, cheers. Cheers. Cheers! This is Behind the Reel. Go! So today, we sit with the second-generation producers to uncover how they've shaped their family legacies. Did you really want this job? No, I never really wanted to work for my father. Mag-isip na rin kami, she's producing. Yeah. Why don't we do the same? Kasi my sister, Yeah. she was doing black. They both said no, and you said, run away. You don't want to commit to, sige, gagawa ko ng action film. Pero 5 million lang ang budget. Then don't do it anymore. Kasi sobrang hilaw lang eh, di ba? Sobrang hilaw lang siya eh.